One, two, three, two, one. Sir, good morning, Hepe. Po. Yan. Okay, good morning, Hepe. Sa Live na iyo. ito. Oh. Yes, Question and answer na lang tayo para Yes, yes, po, mas po. maganda. kung ano yung tatanungin nyo, yun ang po sasagutin ko based on the plans and programs from the PN3, from the higher headquarters down to the regional, down to the Yes provincial. po. Yun lang Yes po ang po. sasagutin ko. Para lang sa ganun, during the span of 2 weeks, ay may mga accomplishment, significant accomplishment na rin lang po tayo dito sa bayan ng Rosario. So yun na lang po ang aking sasagutin. At Base sa balita inyong po katanungan. namin yung 2 weeks mo, napakarami na po kayong naging accomplishment. If I can recall, ma'am, we were able to apprehend to regional level most wanted. Hindi ko na po babanggitan ng pangalan for the sake of the privacy naman po. So, we have accomplished two regional level most wanted for the crime of rape and murder. So, to include acts of licensed business and several, if I'm not mistaken, we have already accomplished 5 other wanted persons. So, pertaining to drugs, we were able to consistently accomplish naman dun sa drugs. So, definitely hindi ko na po i-elaborate. And then, for sure, marami din po kayong na-apprehend ng mga street level. Pertaining to sa street level, pertaining sa drugs, most of the apprehended or arrested na drug suspects were all street level individual. Why? Because out of 48 barangay here in Rosario, already 45 barangays were already drug cleared. So we have only left 3 barangay, and we are only finishing the documentary requirements to be submitted in PDEA and to be approved by the higher headquarters na magiging drug cleared na rin po sila, sapagkat itong last election 2023 last October, may mga yung natitirang 3 barangay na hindi pa, nagkaroon ng transition. So definitely, the documentary requirement, which is the chairman, ay nabago po ang pangalan. So yun po ang aming inulit na mga requirement, kasi syempre kung sino po ang concurrent chairman, yun po ang nasa pangalan dapat ng dokumento. Para nang sa ganun, it is form part of their legacy naman. To give credit to the present chairman. Sir, So yun po ang sir, can we know what are those 3 barangays? Nandiyan ba sa Upland, sa Highland? Dito po sa Lowland. Batang, sa Lowland, So, ayun. I cannot give the true names Exact. of the exact para sa gano'n naman ay with due respect to dun sa Yes, hearing okay, na sir. ginagawa namin. But nevertheless, it's cooperative naman. As a matter of fact, kaya na sinabi ko, documentary requirements na lang po ang aming tinatapos sa 3 barangays left. Sabi ko nga po, with due respect dun sa mga chairman ng NALO na president ng barangay na naiwan, ayun na lang po ang aming tinatapos. Ayun. In coordination, of course, with our health offices, kasi involved sila. And at the same time, the major role player here is the PDEA. Para pag-send namin ng documentary requirement, and all the processes is being gone through, na pumasa sa parameters nila, that would be the final verdict na magiging drug cleared na po ang nasabing barangay. Yun po. So, speaking of wanted, sir, is there any wanted or regional level or municipal level na naka-schedule this week or this coming? Of course, we have, since I'm intel officer person na operatiba talaga, so I've been focusing dun sa mga natitira ng mga wanted na naiwan sa amin dito sa bayan ng Rosario. Yun po ang aming pinagpopokusan sa ngayon. Kasi may mga, as I check po, may naiiwan po kami mga most wanted na mga matagal na. So yun po ang aking pagkakaabalahan ngayon, na ipopokus ko po yung pag-research sa operational research just to accomplish the said warrant na naiwan. So yun po ang aking pagkakaabalahan. With due respect naman sa mga nakaraang administrasyon, and I know for a fact na natagawa rin naman nila ang kanilang part. So ako naman, kung hindi ko malalagpasan, ilalagpasan ko din. As a matter of challenge naman ng every officer, kung hindi man mapantayan, at least kung hindi man malagpasan, at least mapantayan. But ang mindsetting ko po kasi, minsan lang ako daraan sa mundong ibabaw na ito, pertaining doon sa trabaho, ay gagawin ko ng aking makakaya. Just to leave the legacy na magkaroon ng peace and order sa bayan ito. Sir, 2 weeks pa lang kayo, pero have you met all the kapitan?
barangays in I have met 48 barangays. I Chairman. think for 10, more than 10 ang mga pangulo na nakakapulong ko na because of what we call barangayan or community mobilization program. As a matter of fact, sa San Ignacio, nag-start na rin po kami ng community mobilization program, which is doon po nakatutok ang ating higher quarters just to mobilize the barangay, educate, inform them first, educate and mobilize doon sa ating anti-criminality at saka sa prevention. Yun naman po talaga pinakapangunahin magkaroon ng koordinasyon ang kapulisan at ang barangay sapagkat ang barangay po ang napakalaking base, kumbaga sila ang the foundation of the government, the barangay. So, yun po, meron lang po more than 10. As a matter of fact, sa mamayang 1:30, may session po ang League of Barangay Captains. So, doon ko po mamimit lahat. So, definitely, I will going to introduce myself kung saan ako galing, the program, the plans and program of the national headquarters from the national to regional. So, definitely, i-re-echo ko po. Sa ganun, malaman nila kung ano po yung mga programang gagawin naming mga kapulisan para hindi namin po sila manibang. Do you have an additional programs pa po for the community po? Bukod po doon sa sinasabi nyo. Basically, sa program ng community, it is already sustainable. What I have in my mind is just to continue and to have an innovation, particularly sa mga kabataan. Kasi sa most of the youth ngayon, kasi alarming po, hindi po, not necessary in bayan ng Rosario, yung mga nakikita ko pong nangyayari sa mga kabataan, particularly sa pag-alagala sa gabi. So, most likely, we will going to implement the curfew hours, strictly implementation. Meron naman pong municipal ordinance dyan. So, basically, we will implement that para maiwasan yung mga away kabataan, at the same time, road rage ng mga kabataan, yung mga nagkakarera. So, definitely, continuous naman po yan. And for my span of 2 weeks, masasabi kong pong wala naman pong nangyari. Pero as a matter of fact, malayo pa, way long to serve this municipality. So, marami pa po yan. Okay. Sir, siya na lang. Probinsya. Tuloy-tuloy po ba kayo na ang programa po ninyo, like what I said nakaraan sa mga ibang mga PNP, meron silang ugnayan sa mga schools na symposium regarding sa anti-illegal drugs campaign? In symposium pertaining to schools, not only in schools but to include also the community, the barangay, just to continue dun sa anti-illegal drugs. Lagi naman po namin inaano yan, sinusolusyonan. At the same time, yung coordination talaga namin sa schools pertaining to the school principals, the teachers, and of course doon sa mga estudyante. Tuloy-tuloy po yan, not only in drugs but also in awareness din sa PAUSI, Violence Against Women and Children, sapagkat kailangan namin sila maimulat or matutunan nila at ma-inform namin sila na yung mga possibilities na para makaiwas sa mga kasong rape, action business. So, iwasan dapat ng mga kabataan. So, yun po ang aming ini-inform sa kanila nang sa ganun, maiwasan nila yung mga ganung klase pangyayari o mabibiktima sila. So, just the same from school down to their community or doon sa kanilang bahay. So, yun po, tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. So, ang pagtatrabaho po ng bilang kapulisan, lalong-lalo sa part ko, it is a noble calling talaga. Kailangan i-enhance, talagang hands-on ka talaga. Kasi kung hindi ka mag-hands-on, I'm the type of the leader that I will going to lead by example. So, yun talaga. So, nagpa-participate ba ang inyong station yung mga member sa My Brother's Keeper? Opo ma'am, continuous po ang ating My Brother's Keepers sa aspetong yan. Bakit? Kasi yun po ang ginagayad ng national headquarters down to the regional headquarters na magkaroon ng gabay ang ating mga kapulisan sa tulong po ng ating mga spiritual advisors, mga pastors, priest, para na sa ganun maiwasan po ang pagligaw nila ng landas. So, at the same time, bilang kapulisan, bilang chief of police, I'm the father of this station. So, para nang sa ganun, alam ko ang kanilang ginagawa, may problema man o wala, at least tuloy-tuloy po ang aming pakikipag-usap sa isa't
of course, doon sa guidance ng ating mga spiritual advisors. Give credit to them na tuloy-tuloy po itong programang My Brother's Keepers. So, Sir, dito sa Rosario, this is a 48 barangays and most of, I think, 10 barangays is upland, mga kabundukan yan. Meron bang challenges sa iyo dito sa 48 barangays? the only challenge is dun sa mobility siguro namin. But the mobility is being addressed naman by the local chief executive, which is the mayor, and then Sangguniang Bayan. Yung lang po ang aming hindrance or yung konting sagabal. Pero na-address naman po yan. Why? Because I'm very much lucky enough na dito po sa bayan ng Rosario ay may attach po or may nakakampo dyan na 57th IB led by Police Lieutenant Colonel Tenesa, si Sir Tenesa po. So siya po ay nakabase sa barangay ng kung hindi po ako nagkakamali sa Kalantas. Upland po. Kalantas. Upland po ng sa Kalantas po sa barangay ng Kalantas. So doon po sila nakabase. So definitely cover po nila ang upland area. And of course, syempre, sa tulong din po nila, nagkakaroon po ng peace and orders doon naman sa atin sa mga kapatid na naliligaw na landas, which is the anti-insurgency. Sila po ang nakapokus. Definitely support kami, 100% focus. Support rather sa kanilang mga trabaho, particularly in anti-insurgency operations. So, merong partnership ang AFP and PNP, of course, Of course, sir. Of dito course. sa lugar niyo. Malakas po ang ating coordination sa mga friendly forces natin, particularly in 57 IB. So, yun po. Okay. Thank you, sir. So, sir, Message na lang po. message sir, at minomonitor din tayo ni Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Time to time pupunta Yes. rin tayo sa kay RD. So alam nila ang Rosario very active at sabi na ni Mayor very kayo active na hepe dito. And of course, before I give my message, ay magpapakilaman mula ako. Nevertheless, yours truly is Police Major Neil Christopher Gaspar. So, hindi na rin po bago sa akin ang bayan ng Rosario sapagkat I've been Chief of Police in several stations. In a matter of fact, I was the Chief Intelligence before of Batangas Province. So, hindi na rin bago po. Nevertheless, the plans and program of the national headquarters down to our regional, of course, kay Sir Brigadier General Paul Kenneth Lucas, yun po ang aming ama ng rehiyong ito. So definitely sa lahat ng kanyang agenda at ng mga gustong maipatupad sa larangan ng peace and order ay ang tutugunan, particularly sa shooting incident, sa theft, sa rape cases, physical injuries, and motor napping, ay lagi po namin katuwang dyan ang aming community, of course, sa mga tropa. Kumbaga dedicated, hands-on sa trabaho at higit sa lahat ay sa tulong po ng ating mga municipal mayor in the person of Mayor Morfe. So, Lubihildo Morfe. So, yun po ang aming katuwang diyan. So, of course, strong partnership with all other stakeholders to include the barangay captains of the 48 barangay here in municipality of Rosario. So, yun po. Thank you, sir. Okay, so maraming salamat Police Major Gaspar. Yan po ang ating nakapanayam sa loob ng 2 weeks ay marami agad na-accomplish itong Hepe ng Police dito sa bayan. So maraming salamat. Keep up the good work, Hepe. Thank you po. Syukran at maraming salamat sa lahat po ng kapulisan natin dito. Thank you po. Syukran, Kitty.